Another breakfast idea, gawa tayo ng French toast. Kailangan lang natin ng 2 eggs. I'm sure po magugustuhan ito ng inyong mga anak. Bagong breakfast idea na naman. So, gagamitan ko po ng whisk. Nakita nyo? Ang cute ang aking whisk, oh. Ang liit. So, i-whisk lang po natin ang ating egg. Okay, lalagyan ngayon natin siya ng milk. Ang milk po is half cup of milk lang. Half cup of milk at 2 eggs. I-whisk ulit natin siya. Napakadali lang po nitong recipe na to. At siguradong patok ito sa inyong budget at magugustuhan pa ng inyong mga anak. Okay. Ito na po ang susunod natin. Ang next step po natin, ito ang ating bread. Ididip po natin ang bread po natin dito sa ating mixture na egg with milk. Yan lang po siya. Okay. So, ang next step po natin, i-fry po natin siya with butter. Okay, so lalagyan natin siya ng butter. Painit lang po natin ng konti ang ating pan at medyo mag-melt ang ating butter. At ilalagay na po natin ang ating bread na dinip po natin sa eggs with milk. Napakadali po nitong recipe na to and I'm sure na talagang magugustuhan na naman ng mga anak ninyo. Actually, this recipe calls for a sugar. Lalagyan po ninyo ng sugar yung mixture. But since gagamit po tayo ng syrup, parang ang kalalabasan po nito kumakain kayo ng pancake but it's a different kind of, this is a French toast. So, hindi ko na po siya nilagyan ng sugar kasi nga meron ng syrup tayong gagamitin. But if you do not have a syrup, yung pong ginagamit sa pancakes, po pwede rin po ninyong lagyan ng sugar. So, you have that options po. So, hintayin lang po natin na maluto yung other side at ipi-flip po natin siya para yung kabila naman po ang maluto. Okay, tignan natin. Baka luto na po yung kabila. Flip over na po natin siya. Ayan po. Wow, napakaganda. Ganito actually ang gusto po natin na itsura ng ating French toast. So, hintayin po natin hanggang maluto yung kabila. At we'll do the rest of the bread. Wow, tingnan niyo po, oh. So, nakatapos na tayo ng isa. Let's do the rest of the bread. So, nalagyan ko na po yan ng butter. At ito po yung ating susunod na bread. While this one is cooking po, you need to dip the other bread po doon po sa ating mixture para na-absorb na po ng bread yung pong mixture ng ating eggs at milk. Hintayin lang po natin hanggang maluto po yung kabila at babalik na rin po natin yan. Okay, so i-flip over na natin to. I'm sure luto na po yung kabila nito. Wow, ang ganda po ng itsura ng ating French toast.
Kung mapapansin ninyo, ang lalaki ng bread na nabili ko sa 85 degrees bakery and cafe ko po nabili. At ang ganda nitong bread na to kasi makapal po siya. So, just the right kind of bread that I needed to make the French toast. Well, depende rin po kung meron kayong white bread na hindi naman kailang ganito yung size kasi gusto ko lang yung malaking ganito kasi usually pag kumakain kami sa restaurant, yung mga French toast na siniserve nila, ganito po yung size. So, yeah, you can make a French toast with any size of bread po na meron po kayo dyan sa bahay ninyo. Naku, magugustuhan po talaga to ng mga anak ninyo. Napakasarap po talaga nito. Ito na ang ating French toast. I made about 4. Si Dada hindi nakapaghintay. Kinain agad yung isa. Sabi niya, ang sarap daw. O, ayan o. 4 pieces actually yan. Doon sa ginawa kong half cup of milk at 2 eggs. 4 na French toast ang nagawa ko sa malalaking white bread. So, depende ko anong bread ang gagamitin nyo. Kung medyo maliit, syempre medyo marami. Ito yung syrup na ginagamit ko for the French toast. So, lagyan na natin ng syrup. Okay, bon appetit! Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye!